Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Miyerkules, midweek na po, kalagitnaan na ng linggo. Ako po si Karen para po sa Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando dito sa ating programang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. At muli po sa mga kasama ninyo sa araw na ito, si Among Jin naman, inyong kakwentuhan. Opo, Among, mukhang interesado kayo dun sa mga binabalita ni Chinchin, yung hospital, bawal daw yung bawal deposit. Na ngayon, kapag hihingi ng deposit. Talaga na ba yun? No? Nasa batas na po yun eh. Good. Kasi may, ang hirap niyan, Kasi nga naman, ang hospital ay bumubuhay. Although naintindihan natin yung mga financial, kailangan na may pambayad, pero gamutin muna, kawa, kasi ando na yung situation. Opo. Tsaka, di ba, Among, sa ating mga Katoliko, kumbaga, be good Samaritans, hindi makatao at hindi naman makatarungan yung naghihingalo na yung mga tao tapos kung ano-ano pa yung hinihingi mo. Yeah. Minsan dapat din talaga, maski kung sino pa man. The first, kaya tinatawag na emergency yung area. Emergency, yes. Dahil emergency. Ibig sabihin, hindi na makakapaghintay. At yung susunod naman pong balita, interesado din kayo, nanlaki yung mga mata nyo eh. Pero iwan na natin siguro yun sa sa mga darating pang-araw. Opo. Na pwedeng maging pag-uusap natin yun. Oo nga, Among. Pero sa araw na ito, interesting kasi may pinaghahandaan po tayong kapistahan para bukas, di ba? Oo. At yung kapistahang yan talaga namang isa sa mga major feasts major saints ng ating simbahan Katoliko. Isa sa mga babaeng hindi lang pinupugaya o hindi lang yung pinagpipitagan kung hindi kinatatakutan. Kinatatakutan? Oo. Bakit po? Si Santa Teresa ng Avila. Ang ganda-ganda niya, Among. Bakit ang tapang niyan. Ayun. Oy, she's a very hard woman. I tell you, isa yan, para bang katulad ni yung, kasi tayo pag sinabing santang babae, pag santa, we always have that idea na sweet sila eh. Pero let us not forget that they have a strong character ang mga yan. Una, kaya naging mga santa yan because they have a very strong, staunch character. Isa yan si Santa Teresa ng Avila, yung bukas. Andyan si Santa Monica na santang iyakin, yes. Sabi. Si Santa Rita de Casillas na sasabihin santang martir, no? A martyred wife. I tell you, ang tatapang ng mga yan. Yun po pala yung ibig sabihin. They have a very nakakatakot. Nakakatakot in a sense na they are strong-willed people ito. Strong-willed, pero ibig sabihin Among, pero consistent naman, di ba? Kasi ngayon, pag sinabi mong strong-willed, iniisip ng mga tao yung matataray na kasama na rin siguro yun, no? Ba, sabihin mo si may isang yung tungkol kay Santa Teresa na ating santang bukas na si Santa Teresa ng Avila, or sometimes known as Saint Teresa of Jesus, no? Santa Teresa de Jesus. Yan ay may mga obispo na nagsasabi na sa talambuhay niya, no? Pag nakikita na siyang dumarating si Santa Teresa, sasabihin ng obispo, I'm not here. Pinagtataguan siya. Kasi she is a strong-willed woman and she says what she thinks and believes. And hindi siya natatakot. So dapat. Kaya reformer yan eh. Natatawa ako kasi. Remember, she was a reformer, ha? She led the reform. Opo. May mga ganyan din naman ngayon eh. Pero medyo kulang siguro kasi wala pa naman ako nababalita ang kinatatakutan at pinagsasaraduhan ng pinto. Oo. Kayo, Among, sa katedral meron ba? Ako may pinagtatago.
there was a particular nun before na hindi ko masabi yung pangalan, no? But para kung nakikita she was a small nun, very small, old, frail looking even, like Mother Teresa. You think Mother Teresa was all, yung nakikita mo siya, she was really gentle and sweet, no? Opo. But I tell you, when she talks and when she says words and when she speaks to world leaders, she could rub shoulder to shoulder with them, knee to knee man yan, no? Kung gusto mo. Opo. But she will say what she and sasabihan sila. At may magandang epekto. Yes. Kasi po ngayon, 'di ba, pag ini-equate o pag inihahalin tulad, baka mamaya sabihin nila, si ganito, mataray din 'yun. At pero kung minsan titimbangin mo ano yung nagiging epekto. Etong si Santa Teresa, maganda po yung epekto. Kasi ngayon, tingnan mo, sa politika pa lang natin, ang dami-daming matataray, pero umaayos ba? Yes. Biruin mo yan si Santa Teresa. Kung di ba naman yan mataray na madreng mataray na sense na santang strong-willed, kaya niyang kausapin ng Diablo, tutusan niya. Ay, uutusan niya talaga. Oo, sabi niya, baka nandyan sa yung one episode sa buhay, nakita niyang nandun nakaupo yung demonyo sa pader ng monasteryo, no? Kukuya-kuyakoy pa yung paa. Ang gagawan mo, why don't you work? Parang gano'n yung sita ni Santa Teresa sa kanya. Why don't you work? Wag naman. Tapos sabi naman ng demonyo, I cannot work because your nuns are busy. Then stay away. Leave them, let them be, let them work. Galing. Yan, that's how she is, no? She could address even the evil of her times with such conviction and strength. Dapat pala nakikinig si Karen Miklat ngayon para hindi sila but that is part ng magiging mga babae yan, no? Opo. Yun yung hindi siya natatakot kasi kung minsan, 'di ba, amang pag naisip natin, naku, pag nandiyan yung demonyo, talagang nanginginig ka na at nagtatago kung pwede ka lang sumuot sa ilalim ng mesa o magbalot ng kumot. Pero siya pala, sinabihan pa siya. Yes. Siya yung nagsabi sa demonyo na in Kapampangan, mabating ka. Mabating ka, Ken. Lumawot ka nung wala kang gagawan. Sana marami pong ganun ngayon, no, Among? Oh, yes. And I'm sure there are. Huwag ka lang makapangasawa ng ganun. Ay! Huwag nga. Mahirap yun. Kasi... Hindi. Ibig ko sabihin, no. That was a joke. Na baka ma-text na naman ako nito nung... Ma-censor na naman tayo. Ay, naku. Yung ibig ko lang sabihin, biruin mo, maski, binabanggit din lang naman natin, no? Ito yung mga kompanya ng mga santang, mga Las Santas Duras, no? Mga Duras, santang matitigas. Matitibay. Matitibay ang dating. Santa Monica mismo, no? Na ang prefigurement natin si Santa Monica ay iyaking ina. Yung nagdurusa. Well, tears do not mean weakness. Right. Pero mismo si San Agustin, sabi niya, that woman, when he refers to his the mother, to his mother, sabi niya, pag umalis ako ng bahay, pag uwi ko, nandiyan niya nakaupo sa may harapan ng gate namin, sa may garden niya. Hawak niya ang libro, nakaupo siya at libro. May ganung icon si Santa Monica. At doon sa isang kamay niya, may hawak siyang baston. Akala mo, ano yung baston na yun? Yung baston na yun, pampalo kay San Agustin yun, no? Sabi niya, pag hindi ka tumino, Agustin, di kita sa halong santong dasalan at santong bugbugan, no? Ang gagawin natin. Because she would nag and she would really tell. Among, pag kakabubuti naman yun eh. Pag kinukwento natin yung buhay ni Santa Monica sa mga bata, di po ba? Yeah. Yung pagkukwento natin parang shepherd girl. Yes. At nagbabasa habang nagpapastol ng tupa. Mali pala. Nagbabasa baston habang... yun. That image na yung iconography na yun, mismo galing kay San Agustin yung description na yun. Sa kanyang sa Confessiones niya tayo, no? Yan sinulat yung niya.
very good mama. Oo. Sa atin pong mga listeners, kung nais po ninyong sumali sa ating kwentuhan, mag-text po sa mga numbers na ito, 0918-351-8282, 0918-351-8282. Para sa Globe subscribers, 0917-363-3738, 0917-363-3738. Para sa Sun subscribers, 0923-231-4124, 0923-231-4124. I-text lang po ninyo kung kayo'y may mga debosyon kay Santa Teresa ng Avila. Kung kayo po ay curious o nagtataka kung sino ba ang santang ito, kung di kayo familiar. O kung meron naman kayong mga kwento ukol sa mga babaeng matatapang, babaeng, ano nga po yung term among? Dura. Dura. Ayan. Mujeres duras, no? Pero banal. Yes. At mabubuti. Yan ay mabubuti. Matatag, firm, pero mga banal at mabubuti. Yes, ayan. Hindi mga babaeng sanggana. Ay, hindi sanggana. Sanggana pa. Sanggano lalaki. Asawa daw ni sanggana. Sige. Habang tayo po'y nagbe-break, i-text lang po ninyo ang inyong mga questions or comments. Pastor, pinagiginhawa ko, lubos, handog niyang himlayay, sariwang pastulan, ang pahingahan ko'y payapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawahan sa tumpak na landas. Siya ang patnubay, ang Panginoon, ang aking pastor, pinagiginhawa ko, lubos. Madilim na lakbakman ang tatakin ko, wala akong sindak, siya'y kasama ko, ang hawak niyang tungkod, ang siyang gabay ko, tangan niyang pamalo, sigla tanggulan ko, ang Panginoon ang aking pastor, pinagiginhawa ko, lubos. Inihahanda niya sa akin ng sandulang, maging sa harapan ng aking kaaway, kasiyahan niyang ulo ko'y lanisan, saro ko'y punuin hanggang sa umbaba. Ang Panginoon ko, ang aking pastor, ang ginhawa ko, lubos. kagandahang Ang lubos
sunod ng buhay kong taglay doon sa tahanan ng purong may kapal. Nais kong manahan magpakailanman. Ang Panginoon ang aking pastor, pinagiginhawa ko. Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito sa 91.9 Bright FM. Amang may tanong po ako, kasi yung mga pinag-celebrate natin o pinagdiriwang natin ng mga santa, Santa Teresa, Santa Teresita, medyo nakaka-confuse po sa ating mga nakikinig o kahit sa mga bata na nagse-celebrate, di ba, yung mga nasa Catholic schools. Yes. Bakit ngayon Santa Teresa, Santa Teresita, Yung Saint Teresita Therese, nung Saint Therese, October 1. Opo. Nakaka-confuse kasi nga yung pangalan nila ay pareho, no? Therese sa yung October 1 si Saint Therese of Lisieux, or yung tinatawag na the Little Flower, o kaya the Saint Therese or the Saint Therese of the Little Child, no, of the Child Jesus. So isa lang po 'yon, Isa lang 'yon. Isang tao lang 'yon, yun no? yung sa October 1. Siya ay isang Princess. She was a French young lady, a young girl who entered the convent. At siya po nung 19th century siya, no? 19th century, ibig So sabihin 1800s yan, mga 18, when was she born? 1873. And she died at the very young age of 24. So namatay siya nung 1897. Opo. So yan among, sige, para wag po tayong masyadong maguluhan, no? Tayong mga sumusubaybay, Santa Teresa o Santa Teresita. Yeah. Santa Teresita ng Lisieux. In French, Therese of Lisieux. So yung Lisieux isa pong lugar. Oo. So siya yung tinatawag nating Saint Therese of the Child Jesus. Or the Little Flower. So isa po yun. Yes. Batang Santa. Well, bata, 24. She died very young. Tapos yung... And we have good pictures of her, no? Yes. Bago pa siya naging madre, and how beautiful she was. Very cute. Kasi among uso na yung photography. Oo, may photography na nun. At May yung isa naman, yung bukas na ating ipagdiriwang, si Santa Teresa. Therese din, pero Kastila naman siya. She was born in Spain. She was a Spaniard. And she hindi ba siya Basque? Medyo, kasi Avila, Castile, yung area na yun. Yung title niyang Avila because she doon ng convent na finound niya. Kasi among, di ba, yung lolo niya Hudyo. Yes. Tapos converso. So he was a convert. So yung I can imagine yung features siguro niya, 'di ba, yung mga Hudyo may medyo matangos yung ilong, yung aquiline ng mga kaya tapos, medyo actually yung iconography na siya Santa Teresa parang may pagka-manly look yun, siya. Kasi 'di ba sharp yung features ng Hudyo, tapos yung mga kilay, makakapal. Yes. Ibang medyo iba kesa sa ibang Europeans. Although yung mga Espanyol naman. Hindi siya sweet looking. Hindi siya masyadong emphasize yung ladylike niyang itsura. Hindi kasi katulad ni Santa Teresita. Ayun talaga. Very sweet at very cute. Tubong si Santa Teresa, well, she was a nun. At malayo pong agwat nung year, no? Si Santa Teresa was born in 1515, no? And she died in 1582.
when she was Matanda na po 67 nung mamatay siya. Well, nung panahong yon, no? Well, of course, matanda na yung 67 Matanda during that na year. yun nung panahong yon. Kasi kung minsan, umaabot lang yata ng 40 or 50 years old. Oo. Ano na yon, full lifespan na, Right. kumbaga. Tapos, among nakakatuwa yung kwento niya eh. Yung tatay daw niya, very strict. Talagang devout Catholic. Mhm. So, ayaw niya yung kung ano-ano yung binabasa ng mga nasa bahay nila. Yeah. Kung na-imagine ko, kung nabuhay po siya ngayon, bawal magbasa siguro ng comics. Tsaka mga song its. Song its. May song its pa ba ngayon? Yata. Hindi na yung mga maliliit. Hindi. Parang Ko, madalang na lang po madalang na lang. Noon, no, yung mga song hits na yan ay mga hawak-hawak yan ng maraming mga kasambahay. Habang may naglalaban, ay nagbabasa ng song hits, no? Aba, among ngayon, yung uso ngayon sa mga kasambahay, yung mga maninipis na romance novels. Mills and Boons? Medyo makapal pa po yata yun eh. Yung nakikita ko pag binibenta nila, mura lang kasi very, very, 20 pesos, 30 pesos, tapos Tagalog na. So, yun naman romance pala. novels. Wala. And So, take note, among, hindi lang po yan pala ngayon na uso. Yung nanay ni Santa Teresa, nagbabasa na ng mga nagbabasa romance. din ng romance novels. Hindi siya nahuli ng Inquisition. Ay, kaya lang, kasi ayaw ng tatay niya yon, ayaw ng asawa niya. Kaya, So, tinago niya. okay. Tagong-tago. O di, yung utos daw ng tatay ni Santa Teresa, do not lie, wag magsisinungaling. Kamaglaram. Yeah. O di, hindi siya nagsisinungaling. Problema, sabi ng nanay niya, wag mong sasabihin sa tatay mo na meron tayong mga romance novels dito. Problema, etong batang si Teresa, gustong-gusto din niya pala magbasa. Remember, she was during her time siguro meron din siyang pagdadalaga niya. And being a headstrong woman, ako, palagay ko, yan ang hahabol yan ng boyfriend. Ay! Kayo among You can only Mahahabol imagine ng itong mga boyfriend. santong mga ito. They were just as normal as us, no? Opo. Pero yun nga, yung nakakatuwa, paano niya yun pinagbalanse? So, bata pa lang siya, medyo natitest na yung kanyang character. So, sabi daw niya sa sarili niya, o sa iba siguro, parang kahit anong gagawin ko, hindi ko magagawa ng tama. Kasi, But yung ganyang spirit ni Santa Teresa, yan ang naging puwersa ng buhay niya, sa bukasyon niya, sa pagkamongha. And yan din yung pilit siyang iniisip, no, pilit yan tinitignan, yung pinoproject niya sa future, anong mangyayari, yung dapat gawin, ano ba. That's why nung panahon na niya, nung siya mongha na, kasama na, naging Carmelite siya, no? Opo. She joined the Order of the Carmelites. Contemporary siya ni San Juan de la Cruz, no? Si Saint John of the Cross, sa mga lalaking Carmelites naman. She led the Reformation. oo no? nga. Ay, among, pero bago yan. Yun, papunta po tayo dyan, di ba? Paano ba siya umabot sa kumbento? Kung sabi nga ninyo, nanghahabol ng boyfriend, totoo pala yun. Kasi, nung teenager daw siya, she cared only about boys, Asus Maria Josep, clothes, flirting, and Normal rebelling. Parang mga mas normal pa teenagers. sa'yo. Wag na ninyong Ikaw kasi you yun. care about cats. Ibang cats naman. Yung sa'yo kasi cats na totoo eh. Meow. Wag na ninyong kukwento yung palpak kong love life. Parang masyadong palpak hindi pang kwento ng Katoliko yun. So, yun. Parang normal na teenager sa panahon pa rin natin ngayon, di ba? Yes, of course. Kahit naman galing sa mabuting pamilya, pag teenager ka, syempre, raging hormones, and Right. then yung peer pressure. So siya, talagang may boys, clothes, flirting, and rebelling. Ngayon, yung clothes, binibili lang sa off the rack. Yes. Yan yung panahong yun. Papatahi ka pa. O kaya ikaw So, mismo ang mananahi. Sumakit yung ulo ng tatay niya sa kanya. Mhm. So, yung ginawa daw ng tatay niya, pinasok po siya sa kumbento. Nako. Ayun. Hindi ko ma-imagine. For kunwari, reformation. yung mga batang kiti-kiti na tumatakas. Tapos papasok mo sa kumbento, ano yung mangyayari sa kanila? At yun nga, she hated it, nainis. Hindi niya matik siguro na nasa kumbento siya. Pero unti-unti daw, nagugustuhan na niya. At nag-enjoy pa siya.
Dahil una, yung kanyang pagmamahal sa Diyos ay umusbong din. Aha. Aba? Yes. Ang galing naman nun, Among. Paano po kaya nangyari yun? Yan yung yun yung kung para bang it defies even it may even defy psychological boundaries, no? I mean, yung alam mo, sa ganyang development, hindi dapat yan, hindi maganda, hindi mangyayari yan. But if it happens, it happens, no? Tignan mo yan, no? Ayaw niya, pinuwersa siya, and yet, doon sa loob, pagpasok niyang yun, doon nagsimula talaga yung kanyang bukasyon. Diyan mo yung, sino ba yung nagsabi, no? Yung God writes straight with crooked lines. Crooked lines? Siya po ba yun? Hindi po ako sigurado No, hindi. No, somebody else, no? Pero, diyan nagiging totoo, no? Yung simula ng bukasyon ni Santa Teresa. Now, without going much into the details, no, makita natin na when she became really concerned na sa kanyang bukasyon sa loob ng monasteryo bilang isang Carmelite, naging serious na yan. Then naghanap na siya ng how she will be able to express yung kanyang nararamdamang pananampalataya at pagmamahal kay Kristo. And that led her to her mystical experiences na niya. Yung talagang para bang wala na siyang ibang inisip kung hindi papaano mo maipapakita yung pagmamahal mo kay Jesus. Remember, that's why she got that title, Santa Teresa de Jesus. Oo nga. Because yung kanyang love for Jesus, no, yung kanyang stubborn, headstrong adherence na pagmamahal kay Jesus, siya ang nagtulak sa kanya na humingi ng reforma, yung nakita niya yung hindi magandang, hindi nakakatulong, no? Kaya she started the Reformation within the Carmelite order. Ay, Among, yung pagre-revolution, in a way, revolution din yun eh. Kasi iibahin mo, kumbaga, revolution, yung iikot yung mundo ng kumbento sa ginawa nila. So, yung nangyari, ano pala yan, yung experience niya kasi, mula pa nung nasa kumbento siya, talagang pinag-iisipan lahat ng ginagawa. So, you can just imagine, pagtanda niya, talagang pinag-iisipan. Una pala, bago siya tuluyang magmadre, nung nag-aaral pa lang siya sa kumbento, pinag-isipan pa niya kung gusto ba niyang mag-asawa o gusto niyang maging madre. Iniisip daw niya, medyo mahirap yung pag-aasawa kasi nakita niya yung nanay niya na napapailalim sa very, very strict niyang ama. Tapos, sabi niya, hindi naman, life in the convent is not fun either. Right, So, right. Nagre-rebelde nga. So, pero, yun pa rin, pinag-isipan pa rin at natuloy yung kanyang pagmamadre. So, yung buhay niya talaga, it was really a period, many periods of contemplation. Tama po ba yun? Yes. Kaya nga, yung kanyang paghahanap doon niya na-discover, pag-angat, no? Yung tinanggap niya yung ito yung pinanggalingan ko, ito'y importante din. Hindi yung pagtalima mo para bang yung iniwan mo hindi maganda. Pero para sa kanya, there are really stages na dadaanan. At yun ng kanyang naranasan. Kaya nga, yung spiritualidad niya, yung sinulat niyang mga reflections niya, yung tinatawag na Las Siete Moradas, no? Among, Las Siete Moradas in Spanish po yun, no? Oo. Ang pitong kastilyo. Pero sa buhangin. Sa English, castles in the sand. Ano po yun in English? Parang interior castle. The interior castles na. Ano po yung ibig sabihin nun? Bakit may kasi kastilyo? para sa kanya ang paglalakbay ng kaluluwa ng tao sa kanyang buhay dito, the spiritual life, no, ay dumadaan ka sa stage by stage na yan, dadaanan mo yan, no? Yung mga pitong gradas, no, parang pitong kastilyo, the 7 castles, yung interior journey of the soul yan. Yung mag-uumpisa ka talaga sa first, pero alam mo kung babasahin mo yan, sasakit ang ulo mo. Ay, bakit po? Among, kasi she was a mystic, ha? Remember? Mystic, sandali po. Pag sinabi mong mystic, hindi siya nagkakamali. Unmistakable pala yan. Pag mystic kasi, Among, na-imagine mo yung parang si Nora Honor doon sa scene na walang himala. O yung papikit-pikit. That was a mistake. Ayun yung mistake. Okay. Ano po yung totoong mystic? Mystic ay sa definition ng ating
sa ating alam ay yung mga, sa simple, sila yung nakakarinig, nakakaranas, nakakaamoy, nakakalasa ng mga kabanalan ng Diyos na hindi natin tayong mga normal din nakikita. Kumbaga, Among, sila yung senses nila mas sensitive Mas po. sensitive sila kesa sa ating... Diyos. Oo, napaka-sensitive okay. nila sa kabutihan ng Diyos. Kaya, para mo masasabi mo, pagkausap mong isang mystic, hindi ka magkatono. Ay! Kasi, halimbawa, ikaw, ang tingin mo sa chicken, McNugget siya. McNugget. Pinirito, adobo. Tapos, Siya ang tingin niya sa tingin niya sa chicken, it's the expression of the glory of the Creator. ay, hindi talaga magkakasundo yun. Kasi, ikaw gusto mong lapain kainin. gutom Siya na gusto ako. niya. Siya naman, pinupuri niya ang Diyos pag nakikita niya yung manok. kakantahan pa niya yung manok na all creatures of our Yes, God and King. right. Yan ang mga ganun ng mga mystic. Okay. Wag yung sabihin naman niya. Ay, di ba yung mga mystic may kaunti sa utak? Hindi. Mas nakakaunawa lang sila, mas nakakaintindi sila, at mas nararanasan nila dahil extra sensitive sila ang kaluluwa nila sa Diyos. Kumbaga, yung mga tayo sa standards ng mundo, normal. Yes. Sila medyo iba yung channel. Yes. Pero hindi ibig sabihin may diferensya. No. They are more sensitive and prone to supernatural. Again, when we say Opo. supernatural, hindi yung multo, hindi, kababalaghan. hindi. No? Although, they too. Kaya nga siya, nakikita niya yung demonyo. Kaya niya sabihan. No? She was sensitive to his presence too. Opo. Pero, yung si Santa Teresa din, siya yan yung sinubukan niya, and dito siya daring ang madring ito. Sensitive siya sa pagmamahal ng Diyos. So, anong ginawa niya? Diner niya ang Diyos. Diner? Yes. Ay, ano yun? Hahamunin po yung Diyos? Oo, hinamon niya ang Diyos. Sabi niya, bigyan mo pa ako ng iyong pag-ibig. Pagkalob mo pa sa akin ng ang pagmamahal mo. Give me more the fire of your grace. Di parang si Santa Rita nga. Parang ginawa nung nagdadasal siya yun, sinabi niya yun. Alam mo ginawa ng Diyos, sige, pagbibigyan kita. Binigay yung parang, it's like God made him feel the burning love of God in her heart. Hindi niya nakayanan. Hindi niya, ano po yung nangyari sa kanya? Muntik nang himatay, no? Doon siya yung famous niyang saying, basta Diyos, basta. Sabi niya, tama na, enough Lord, enough. Bukas, papatugtog natin yan. Kasi alam ko may awit po yan yung Tazay. Nada te turbe. Kaya nung maranasan niya yon, doon niya sinabi yung nada te turbe, Dios solo basta. Ayun. Nothing disturb you, only God suffices. Tama. Pero sumuko siya. Ay, ano sabi niya sa nangyari? Diyos, basta, ayoko na. Kaya yung tinatawag na transverberation ba yan? Ano po yung ibig sabihin sa Tagalog? Hindi ko maano. There was yung moment na yun ni Santa Teresa, there is an image na pinana siya ng ni Cupido? Parang si Cupido. Pero that appeals the arrow of God's love sa puso niya. Kaya hinimatay, nanlambat siya, hindi niya kaya. Yung pumana, isa sa mga archangels natin. Yes, tapos napahiga siya. Naku, talaga namang yung kwentong buhay. I think transverberation yan. Sige po, hahanapin natin. Para bukas, alam natin kung ano yung nangyari sa kanya. Pero Among, yun nga sabi ninyo, isa siya sa mga babaeng dura. Yes. Tapos, ayan. Nagsasabi yan sa mga reforma. Pinagsabihan niya yung mga monghe, no? At pinagsabihan niya yung mga madre. Sinermonan. Tayo ay dapat mamuhay na ganito. Tignan niyo bakit ang yayaman ng dating natin. Yung mga ganon. Kasi daw yung mga madre. Kasi nga naman, yung background naman nun, Among, nung panahong yun, tulad niya, no? Feel niya kasi, ramdam na ramdam niya, kahit walang bukasyon, she was forced into the convent para i-reform, para itago, para, di ba? Mostly, they came from rich families. No? Kaya lang, Among, pag nandun na daw po sila sa kumbento, kasi nga naman, kung wala ka namang intention magmadre, gagawin, yung mga belo daw nila, ina-arrange nila ng maganda, according to the fad, tapos mga nakasapatos,
mga nakagargantilyas na Ayun, patago. may jewelry. Parang yung sa Bilibid, di ba? Bilibid. Yung mga nabibilanggong mga mayayaman. Tapos sa Naka-jewelry loob, pa rin. may mga condo sila sa loob. May refrigerator na pansarili. The comfort. So, dun nagano si Santa Teresa, the vanity Ayun. na nakita niya among the nuns most especially, and of course among the friars of the Carmelites. Na-imagine ko kung ano yung sinasabi niya sa kanila nung panahong yon. Ay, nako. Siguro sabi niya, been there, done that. Kaya itigil niyo yan. And it's not going to make you any better yan. So nag-reform siya. And that's why po siya at si San Juan de la Cruz nagtambalan yan, no? Love team? Tambalang reforma. Okay. Pwede rin love team for the Lord, no? Partners in crime, quote-unquote. Kaya po sila, yung from the order ng mga Carmelites noon na napakarami, sinimulan nila ang reforma para bang going back to the basics and then being more attuned with the life that was asked of them by the Lord. Ay in-start po nila ang reformation ng mga Carmelites. At doon na nabuo yung tinatawag nating Order of the Carmelite Descalzados, no? Ibig sabihin walang sapatos. So kung naglalakad po sila kahit hanggang ngayon among walang sapatos, barefoot. Hindi naman barefoot, no? Pero may sapin ng paa, pero hindi sapatos. Okay. Alam mo naman sa Europe, pag hindi ka nagsapatos, sobrang ginaw. Maginaw sa kanila. Totoo yun. And then, so for them, at saka it is a sign kasi yung shodding of the feet ay parang comfort, in a way, luxurious ng but it is more yung bang security, comfort. So, para kay Santa Teresa, no? Nada te turbe. Leave everything to God. You don't need to put so much on this. Tama na yung what is just necessary. Kaya naging simbolo po sa kanila hanggang ngayon. Kaya nga yung mga Order of the Carmelite Descalzed ngayon, distinguishing marks nila, nakasandalyas. At pag alam mo, pagpunta ka dito sa Carmelite sa Angeles po. Sa Angeles, makikita mo sila pag nasa loob sila ng kumbento, nakayapak sila. Or kung meron siguro nakatsinelas lang na simple. Tsinelas, yung manipis. Oo nga naman. Kasi di ba sa Europe nagsimula yung term na the unshod? Yes. Unshod, ibig sabihin. Walang sapin sa paa. Pero ibig sabihin nun, yung mga pobre, yung mga walang kayamanan, walang bahay, etc. etc. Yes. Tapos yung mga mayaman naman, the well-heeled. Ibig sabihin, maayos yung kaya ang mga Franciscans din, nakasandals yan. Kaya ako gustong-gusto ko noon talaga hindi mo ba alam na ang my first vocation was to be a Carmelite? Oo nga po. Yes. And buhay pa si Father Arnold Bayme. Siya yung nag-recruit sa akin. No? And I grew up kasi nang parati kami nagsisimba sa Carmelite sa Angeles. At tuwing kami magsisimba, ang nanay ko parati niyang kinukuha yung right side. Okay. Nandun yung image ni St. John of the Cross. Na-inspire po kayo. Oo, gustong-gusto ko yung suot. Balot na balot. Tapos nakatsinelas. Yan ang gusto ko kasi yung magsapatos. No? Ayun. Hanggang ngayon naman, among. Oo. Kaya ako, kung gusto mong mahirapan ako, bigyan mo ako ng penance, magsapatos ka, sabihin mo. Ayun. Ayan, para sa ating listeners. Alam na po ninyo kung anong ibibigay na penance kay Among. Gusto nyo mahirapan. Bigyan ng sapatos. May mga texters po tayo, pero babasahin natin yan pagkatapos ng break. Sige. Awake from your slumber, arise from your sleep. A new day is dawning for all those who weep. The people in darkness have seen a great light. The Lord of our longing has conquered the night.
are sons of the morning, we are daughters of day. The one who has loved us has brightened our way. Let us build the city of God. May our tears are turned into dancing. For the Lord, our light and our law, has turned the night into day. God is light. In Him there is no darkness. Let us walk in His light, His children one and all. Oh, comfort my people, make gentle your words, proclaim to my city the day of her birth. Let us build the city of song. May our tears are turned into dancing. The Lord, our light and our law, has turned the night into Nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 ng ating paboritong radio station. Among, may texter tayo galing sa Pampanga Provincial Jail. Yes, mga kapatid doon. From 8427, sabi po niya, dito po sa Pampanga Jail, pantay-pantay kami, mayaman o mahirap. Tama, kasi Pampanga Jail yan. Hindi bilibid. Oh, yun nga, yun sa NBP, di ba? Opo, ay yung Nakadyaryo yun, yung mga kaibigan kong Jesuits, kasi yun yung area nila eh. May yung chaplains nila doon. Kasi mga sanggan. Meron talagang mga sweet, mga sanggan. yung mga nababasa kong pangalan sa dyaryo, sinasabi lang kung sino-sino yung Kaya, alam nila, talagang yung area down na yun, ay talagang mapapaisip ka, mas maganda pa sa loob kaysa sa labas. Wala naman pong masama na talagang dapat. Ako, kung pwede nga lang talaga, no, ang mga kapatid din natin, kayong mga kapatid namin ngayon, no. Maraming salamat doon sa texter, no. Hindi pa po yan tapos. Sige, tuloy niyo muna. We want as much as possible nga, kung maganda, komportable din, no. Hindi luxurious, hindi yung ano ba tawag doon, luxurious, marangya, but at least yung something that is comfortable, dignified din yung buhay sa loob, no? Tama. At hindi tayo laban doon, hindi lang maganda yung hindi pantay-pantay, no? Yun. May nakakaangat. Tapos Yun ako yung kasi alam mo naman, Karen, di ba, no, sa Guagua District Jail, nagbimisa ako parati nung kasama ko. Yung chaplain nun. Oo, nakikita ko doon sobra sila sa dami. Yes. Wala kang magawa. Kung pwede lang kung pwede lang punin yung iba. Sabi ko, daling ko sa kumbento yung iba. Ayaw naman ng mga pulis. Siyempre. Ibig ko po sabihin, no, we think of you, of course, yung mga ganun. And thank you for telling us that. Nung nagmisa nga ako sa Pampanga, sa provincial, Opo. nakita ko maganda yung accommodations. Compared dun sa mga nakita ko ng iba. Opo. Ayun yung susunod na tanong nila, Among. Kailan daw po kayo papasyal sa jail? Wow. Papaschedule natin. Akong bahala dyan. Actually, naka-schedule ako. Ayan. O, yan pala. Si Brother Joe Pagyo, Opo. He's working it out. Okay. Na magmimisa ako doon. Ayan, abangan po. Among, kanina pinag-uusapan natin, ano yung difference? So, ano yung hindi pagkakatulad ng mga Teresa at Teres at Teresita? Yung dalawa. So, okay, yung dalawa, sabi natin. isa Pranses, yung isa Espanyol. Pero ngayon, ano po yung pagkakatulad? Pareho silang Carmelite. Actually, si Santa Teresa nga, ni-reform niya ang Carmelite order. And then, sa kanyang reforma ay isinilang ang Order of the Carmelite Discalced, yung mga OCD kung tawagin. Okay. Kasi yung hindi OCD, ang tawag nila ay OCARM, Order of the Carmelites. Oo nga, amang OCD. Ako yun.
Obsessive Talaga compulsive disorder. Hala, iba naman sa yung pagka-OCD mo, no? Tapos, si Santa Teresita, she entered yung OCD na yan. Maski si Santa Lucia, sus Maria. Si Lucia, yung kahapon po yung pinag-uusapan natin kahapon. I think she was an OCD. She was a Discalced Carmelite. Kaya, yan, yun po yung mga Discalced Carmelite sa atin dito. Ayan, nandyan sa Angeles. Okay. So, kung nais po nating pumunta o bumisita, pwede naman, di ba? Oo. Ay, alam mo, yung nanay ko, no, nung uso pa yung 9 hours. Yung dire-diretso po yan, di ba? Oo, nagna 9 hours sila. Yung iba, talagang 9 hours. Yung iba naman, 3 hours ngayon, tapos babalik sa 3 hours, okay. tapos another 3 hours. Pwede. Ewan ko lang ngayon kung uso pa yon. Noon, ang nanay ko, product ako ng 9 hours ng nanay ko 9 hours. Kaya kami natin, no? Kaya siguro napasok din sa seminary. Nasobrahan, baka naging 18 hours. Kaya ang ganda ng lugar, no? We have a beautiful place. Yung mga monasteryo na yan, hindi lang mga Carmelites, no? Dalawa tayong monasteryong so beautiful talaga dito sa ating archdiocese. Ang Carmelite ng Angeles at saka ang Santa Clara ng Betis. Iba po kasi talaga ang buhay ng mga kumakatawan sa kanila si Santa Teresa ng Avila, si Santa Teresita del Niño Jesus of the Child Jesus, tapos yan si Santa Clara. Yan yung mga ibang pakiramdam mo, no? With all sa mga ibang kumbento ng mga madre, iba naman kasi dahil yung lifestyle nila, yung charism nila. Ako pagpupunta ko halimbawa sa saints ko, iba yung pakiramdam ko. Kasi yung mga madre, iba yung dating, no? Opo. Siyempre, among iba-iba. Ako ba naman, kung ipapasok nyo ako sa kumbento, pagpunta ko doon, naalala ko kagad yung pagkain nila. Kasi, yung susarap ng mga Worcesters, yung mga luto nila, no? Opo. Pag pumasok ka naman sa Carmel, ang ano mo naman, o kaya sa Santa Clara, yung the prayerful atmosphere, the silence, no? The mysticism that envelopes the convent, no? Opo. Among mukhang nahuli itong ating nakikinig na texter kasi yung tanong niya, yung Saint Teresita na October 1st na fiesta at yung ngayon parehas po ba? Actually, bukas po yung fiesta. Yes. Pinaghahandaan natin, kaya alam naman po ninyo dito sa Kwentuhang Katoliko, dapat laging advanced information. Opo. Para pagdating ng araw, ay kung nakinig kayo before that, at least pag magsisimba kayo bukas, alam na po ninyo. Alam na ninyo. May idea kayo. Ay, si Santa Teresa. So, among yun po yung tanong niya. Nasagutan na naman natin. Parehot daw po ba? Yung dalawa, hindi po. Yung isa, cute na cute. Very ladylike. Bata siya Santa Teresita. Tsaka po yung magkaiba yung maski parehong mystic yan, ha? Ayun, yun kasi yung pareho. Oo, maski parehong mystic. Yung isa matured ang si Santa Teresa, ang kanyang mga writings ay napaka-mature. When she talks about her love for Jesus, yung mga image rin ginagamit niya, yung sa transverbation niya, yung mga naging karanasan niya, no? Makikita mo that is a very adult way of looking at a romantic involvement or experience with the love of God. Kaya yung tawag pa po nila spiritual marriage. Right. So in a way, yung mature na, kung baga sa ating mga pinapanood, R18 na siguro yung Santa Teresa. Si Santa Teresita naman, lambis ning anak. Kaya nga ang pangalan niya, no, the little flower. Yan yung mga. So kung yung rating po nila GP yung general patronage, pwede kahit pang 4 years old. Yes, yung the little flower na libro, yung kanyang spiritual exercises niya, napakasimple. Batang-bata yung alam mong bata yung sumulat. So pwede pala kung kunyari
pwede mong pasimulan yung mga anak mo na magbabasa ng mga Sa Santa Teresita Santa muna. Teresita. Oo. Tapos Gaganda. habang nagdadalaga, tumatanda, gagraduate kay Santa Teresa. Yes. So, iba po yon, ibang santa, pero yung spirituality, halos pareho. May Oo. pagkakatulad. Iba na may pagkakatulad. Oo. Parehong may sensitivity very sensitive silang pareho sa kabutihan ng Diyos, no? Sa pag-ibig ng Diyos. So, yung paghahanda po natin para sa kapistahan bukas, sana nakatulong yung discussion natin. Bukas, papasadahan pa natin ng konting-konti. Pero Among, meron po ba tayong babatiin bago tayo magtapos? O nga pala, ngayon batiin natin yung mga ating kapatid na pari na nagse-celebrate ng kanilang birthday o ng kanyang birthday. We greet si Father Stephen Susi, si Father Steve Susi. Father Steve, happy birthday Happy po. birthday. Siya po ang currently parish priest po ng Divine Mercy Yes, parish, sa no? Florida po yan. Sa Among. San Jose, Florida. Katabing parokya yan ng Kabayanan. Yes, yung pong palabas na kayo sa Esitex. Yes. Esitex ba yan? Oo. Esitex. Papunta Esitex. po ng Bataan yata yun. Yes, Dinalupihan. So yung... Happy birthday, Yamong Steve. He's a Happy native of Lubao. Okay. Naku, sino pa po yung ating babatiin, Among? May mga listeners yata tayo. Si Ma'am Coring. Dapat Yes. papadalhan tayo ng merienda. Kaya Coring lang- Valencia at si Mang Coring Francisco. Yung Ayan, ating- siya ring headstrong. Parang Santa Teresa mga yan, no? yung dalawang Coring na yan, Oo. naku. Maski yung isa pang Coring, ako kampo. Ay, pa-sweet-sweet yun. Pero pag humirit, Yan yung mga pag nagmimisa ako nung sa Santa Rita, natatakot ako sa mga yan. bakit naman po? Kumakarog ang salo ko. Kumakarog ang salo nyo. Kasi they will not hesitate to say what they want. Oo nga. And At pag kayang-kayang- mabuti, kasi they are Ayoko open. naman. At yun naman ang maganda, no? Kayang-kaya kayong sermonan, Among. Oo. Oy, syempre, sasabihin sa'yo. Among. At maninindigan ng mga yan. Dire-diretso Ay nako, nakakatuwa naman. Sana tayo po ay na-inspire sa buhay ni Santa Teresa. Ang parish priest kaya, siya pong ulit, nakikinig kaya sa radyo ngayon. Ba, syempre. Ay, alam niya. Pero sabi niya, Good no lakasan. namang. Wala naman yung misa, no? Wala po. Kailangan mas malakas daw yung ating signal. Sabi ko, coming soon, Among. At nandito Yes. siya sa 26, sa Blessing. Oh, okay. Giges mo. Ay, pwede. Bakit pakakantahin po natin? Oh, syempre. Sige. Alam kong aawitin yan. Ay, wag yung pagsasalve Regina natin. Yes, Ay, of course. Umabot na naman po tayo sa oras ng ating pagtatapos sa araw na ito. Pansamantala po kaming magpapaalam at tatapusin natin ang episode sa isang dasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataong magtalakayan, magkwentuhan, at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuhan o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa. Iniluluhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo, naghahari kasama mo at ng Banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Kaawaan mo kami. At pagpalain nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Siyamong Jin po ito, papaalam sa inyo at magkikita-kita ulit tayo at magkukwentuhan bukas.
Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po si Karen, nagpapaalam at nagpapasalamat sa oras na ito. At ating ibunyan, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang